Magandang araw mga bata! Sa araw na ito, ating pag-aralan ang tungkol sa iba't ibang uri ng rhythmic patterns. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bago tayo dadako sa iba't ibang uri ng rhythmic pattern, alamin muna natin kung ano nga ba ang rhythmic pattern. Ang rhythmic pattern ay binubuo ng iba't ibang notes o nota at rest o pahinga na may mahaba at maikling tunog ayon sa meter nito. Ito ay maaaring dalawahan o double, tatluhan o triple at apatan o quadruple. Ito ay tumutukoy sa anumang may pulso na maaaring gawin ng paulit-ulit o may pattern. Maaari rin itong sabayan ng pagpalakpak, pagpadyak, pagtapik, at pagpitik. Para mas maunawaan natin ang rhythmic pattern, kailangan muna nating alamin ang mga bahagi nito. Sa palakumpasang 2-4, ang 2 na nasa itaas ay tumutukoy kung ilang kumpas o beats sa isang sukat o ilang kumpas o beats sa isang rhythmic pattern. Ang 4 naman sa ibaba ay nagsasabi kung anong uri ng nota ang tatanggap ng isang kumpas. Bar line, ito ay patayong guhit na humahati o nagpapangkat sa mga notes at rest. Measure, ito ang distansya sa pagitan ng bar line. Ang beats at kumpas nito ay naayon sa numerong nakikita sa unahan. Halimbawa, ilang measure ang nakikita sa rhythmic pattern na ito? Magaling, 2. So ito ang uri ng rhythmic pattern na dalawahan. Ang quarter note ay may isang kumpas. So 2 quarter note, so ibig sabihin may 2 kumpas sa isang sukat. So ito ang rhythmic pattern na dalawahan or double. Ngayon, tingnan nyo naman ang palakumpasang 3-4. Ilang quarter note mayroon sa isang sukat? Magaling, mayroong 3 quarter note at ang bawat quarter note ay tumatanggap ng tig-isang kumpas. So, ibig sabihin sa isang sukat mayroong 3 kumpas. So, ito ang halimbawa ng rhythmic pattern na tatluhan o triple. Ngayon, tingnan nyo rin ang halimbawa ng palakumpasang 4-4. Ilang quarter notes mayroon sa isang sukat? Magaling, mayroong 4 na quarter note. At ang bawat quarter note ay tumatanggap ng isang kumpas o beat. So, ito ay halimbawa ng rhythmic pattern na apatan o quadruple. Ito ang iba't ibang uri ng rhythmic patterns. Double o dalawahan, ito'y binubuo ng 2 beats o kumpas sa bawat measure. Triple o tatluhan, ito ay binubuo ng 3 beats o kumpas sa bawat measure. Quadruple o apatan, ito'y binubuo ng 4 na beats o kumpas sa bawat sukat. Upang makilala, makasulat ng rhythmic pattern, kailangang alam mo ang iba't ibang uri ng notes o nota at rest o pahinga at ang bilang ng beats o kumpas na tinatanggap sa bawat nota at pahinga. Tandaan, kailangang alam mo kung ilang beats o kumpas ng notes o nota at rest o pahinga sa loob ng measure o sukat upang malaman mo kung ito ba ay double, triple at quadruple na metric rhythmic pattern. Ngayon, subukan nating sagutan ang unang gawain. Punan ng nota ang guhit upang mabuo ang sumusunod na rhythmic pattern. Una, ano kayang uri ng nota ang ilalagay natin sa patlang?
sa unang sukat at sa pangalawang sukat. Magaling! Quarter note. Sa unang sukat ay may dalawang 8 note. Ang 8 note ay tumatanggap ng tig-kalahating kumpas. So, dalawang 8 note, so may isang kumpas. So, kailangan na lang natin ng isang kumpas para mabuo natin ang rhythmic pattern na dalawahan. So, ang nota na tumatanggap ng isang kumpas ay quarter note. So, quarter note ang ilagay natin sa patlang. So, sa pangalawang sukat, ang nandyan ay quarter note na may isang sukat. So, kailangan din natin ng isa pang quarter note para upang magkaroon tayo ng dalawang kumpas sa isang sukat at mabuo natin ang rhythmic pattern na dalawahan. Sa unang sukat sa palangkumpasang 3-4, anong nota ang maaari nating ilagay sa patlang? Magaling! Isang quarter note. Sa pangalawang sukat, ano naman ang notang ating ilalagay? Very good. Half note. Kasi ang half note ay mayroong dalawang kumpas. At mayroon tayong quarter note, isang kumpas. So, nagkaroon tayo ng tatlong kumpas sa bawat sukat. So, yun ang rhythmic pattern na tatluhan. Sa palakumpasang 4-4, ano kayang nota ang dapat nating ilagay sa patlang? So, mayroon tayong half note na may tuldok. So, yan ay mayroong tatlong kumpas. Plus, kalahating kumpas ng 8 note. So, mayroon na tayong kabuang 3 at kalahating kumpas. So, kulang na lang tayo ng kalahating kumpas para mabuo natin ang 4 na kumpas sa isang sukat. So, ang nota na may kalahating kumpas ay 8 note. So, 8 note ang ating ilalagay. Sa pangalawang sukat sa palakumpasang 4-4, anong nota dapat ang ating ilalagay sa patlang? Very good. Quarter note. Kasi mayroon na tayong half note na may dalawang kumpas at dalawang 8 note na mayroon isang kumpas. So, kailangan lang natin ng isang kumpas. So, quarter note ang ating kailangan para mabuo natin ang 4 na kumpas sa isang sukat at mabuo natin ang rhythmic pattern na apatan o quadruple. Ngayon mga bata, maaari nyo nang sagutan ang pag-alam sa natutuhan at ang huling pagsubok sa inyong module. Muli, ito si Maestro Todyo na laging nagsasabi na mag-aral kayong mabuti. Sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, yan ang susi. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat kayong lahat.